So, hi mga loves, maperang araw sa inyong lahat. So, ito uli ako, si Mamu Hayi Cruz, or mas kilalang Mamu Gloria Escoto, na magbibigay uli sa inyo ng gabay para sa mga paborito nyong K-pop group idol. So, ito mga loves ko, by request lang to. And then, dalawang grupo lang ang aking babasahin. Kaya tayo ay mag-umpisa na. Gusto ko lang malaman nyo or uulitin ko uli mga loves ko na ang pagbasa natin ng cards sa mga tao na to ay isang gabay lamang. So, mangyari o hindi, at least dapat maging thankful tayo, di ba? Kasi may gabay tayo na susundin. And kung may makikita man tayong negative, kung sila ay inyong nami-message, at least masasabi nyo sa kanila o mabibigyan nyo sila ng babala. Itong uunahin ko ang isa sa pinakasikat. So, siguro hindi lang times 10 ang pagiging sikat nila sa buong mundo. Ito yung BTS. Alam natin may loves or kahit ako, ito talaga yung hinahangaan ko lang na masasabi kong artista sa buong buhay ko. Hindi ako nanonood ng TV, wala akong pinanunood, wala akong kilalang ibang artista kundi sila lang, ang BTS lang. Tignan natin kung ano ang magiging 2025 ng isa sa pinakasikat na grupo sa buong planeta na masasabi ko na talaga. So, umpisahan na natin sa pinaka-leader nila, si Kim Namjoon. Mas kilala siya bilang RM. So, alam natin na si RM ay isang matalinong leader ng grupo na to. So, tingnan natin mga loves ko. Unahin natin pagdating sa career. Hindi ako sure kung si RM, kung siya ay nakalabas na ng kampo, siya ay nakagraduate na sa army, pero masasabi ko, dito sa barahan niya, excited to sa pagbabalik sa entablado. So marami siyang, kumbaga parang inihahanda, syempre para sa mga fans nila. Tutuloy-tuloy ang kanyang career, do parang medyo maninibago siya, but then, ganun pa rin kung paano sila tinangkilik nung una, ganun pa rin ang pagtangkilik sa kanya sa pagbabalik nila sa isang taon. Ayun loves, pagdating naman sa health, masasabi ko naman na healthy naman to. So wala siyang iniindang sakit. Ang nasa isip lang nitong tao na to is yung excitement na nararamdaman niya sa pagbabalik nila, kung ano yung possible na maibigay niya o may ihandog niya sa ating lahat na naghihintay sa pagbalik nito o pagbalik nila. Maganda cards nila. O maganda ang cards ni RM. Next naman natin, si Mr. Handsome or mas kilala bilang Kim Seokjin. So si Jin to. Pinanganak siya ng December 4, 1992. So, alam ko si Jin ay nakalabas na. Siya yata ang kauna-unahang nakalabas. So, ito ngayon, busy. Busy siya bukod sa mga paggawa siguro ng kanta o mga project. Busy siya sa dito pamilya eh. So, sa pakikipag-bonding niya sa family niya. Naghihintay lang din to ng paglabas ng ibang kasamahan niya at ang pagbabalik nila sa entablado. Ganun din siya mga loves ko. Medyo excited din siya o sabihin na natin na namumuo sa damdamin nila yung excitement para loves makita tayong lahat magbalik sa entablado din. Siguro masasabi ko sa kanya, alam ko na malakas ang kanyang kalusugan o malakas ang kanyang katawan o kanyang kalusugan. But then, mag-iingat pa rin kasi next year, pwede siyang maging prone sa mga aksidente. Hindi literal na aksidente. Ibig ko sabihin, loves, pwede siya yung madalas matapilok or mabangga, ganyan. I mean, mabangga pag naglalakad, ganun. So, ayun. Yun lang siguro ang dapat niyang pag-ingatan. So, next natin si Min Yoongi. Siya ay pinanganak ng March 9, 1993. Or mas kilala sa pangalan na Suga. So, tingnan natin kung ano
ang kanyang kalagayan ngayon. So, alam ko, hindi lingid sa inyong lahat na medyo nasangkot siya sa isang aksidente, di ba? So, ito, dito sa cards niya, mukhang busy. I think meron siyang mga ibang pinagkakaabalahan. Parang dito sa baraha may mga negosyo na parang binibigyan o dito nakatuon ang kanyang pansin. Do hindi din ako sigurado kung ito ay nakalabas na. Pero ang alam ko, si Suga ay hindi nag-train. Siya ay parang nasa office lang siya. But then, itong taon na to, my loves ko, katulad ng unang dalawa, ito ay excited na rin na mabuo sila uli at magkasama-sama. So, pagdating naman sa kalusugan, okay lang naman siya. Okay lang man siya ngayon. At masaya siya. So, ayan loves ko ang kay Suga. So, hindi ako bumabanggit mga loves ko ng kanilang love life nila. Kasi wala naman din ako nakikita na posibleng magkaroon sila ng girlfriend. Basta ang nababasa ko lang sa mga cards nila ay sila ay excited sa pagbabalik nila. So mga loves, siguro kung tatanungin nyo kung kailan yung possible na pagbalik nila, sila ay makikita na natin sa mga huling buwan ng 2025. Pero I think ang pagbalik nila sa entablado ay mga unang buwan ng 2026. So, next na natin si J-Hope o mas kilalang Jung Woo Seo na ipinanganak ng February 18, 1994. Gusto ko din to si J-Hope. So, katulad din ng unang tatlong na una, itong si J-Hope ay masaya din. And ini-enjoy niya yung buhay na wala pa sila sa limelight. Pero ito ay busy na rin. Maaari sa may trabaho kasi, so maaaring nagkukompose siya ng mga kanta para sa muli nilang pagbabalik. Ayun lang loves yung nakikita ko kay J-Hope. Masaya din siya. And then sa health naman, I think ngayon parang hindi siya okay. May ubosipon na nararamdaman siya ngayon. So ayan loves ang baraha ni J-Hope. And then, next naman natin si Park Jimin, ang ating Mochi. Siya ay pinanganak ng October 13, 1995. Tignan natin. So, ito yung pinaka-cute sa kanila. So, si Park Jimin, mga loves ko, maaaring ito ay nagtitrain pa kasi dito sa cards parang medyo pagod. Pero excited na rin to sa kanyang paglabas. So, dito may babae. So, ang ina niya siguro to, na kumbaga parang na-excite siya sa pagbabalik. Na-excite siya sa pagkikita nila uli ng family niya. And at the same time, may loves ko dito sa cards niya. Masasabi ko na siya ay naghahanda din. O siya ay na-excite din, katulad nung apat na nauna, sa pagbabalik nila sa entablado. So, I think ganun lahat yung nararamdaman nila, yung may excitement. Pero sa ngayon, nag-e-enjoy pa to as civilian. Kasi ngayon, parang nagagawa din nila or parang sila malayang tao na, alam mo yun, hindi pinagkakaguluhan. Nakakalabas sila kung gusto nila. So, ayan my loves ko, yung kay Park Jimin. Next natin si Kim Tae-young, na ipinanganak ng December 30, 1995. Kasi almost perfect siya talaga. So, si Kim, nag-e-enjoy to ngayon. So, ini-enjoy niya yung wala silang trabaho. And I think, panay ang labas nito kasama ng mga kaibigan. So, may mga paghahanda din siya sa pagbabalik ng BTS. At mukhang gumagawa din to ng mga kanta. But then, gusto kong sabihin sa inyo mga loves ko, kasi nilabasan siya ng Devil. So, possible to loves na siguro mag-ingat na lang siya dahil po pwede siyang masangkot
sa isang aksidente. Hindi naman siya loves mamamatay, pero may death card kasi sa baraha. So, pwede siyang, pwede may pumanaw na tao, pero hindi siya ha. Pwede may pumanaw na tao, pero hindi siya, pero sangkot siya doon. So, pwede to sa driving, kung sakali. And, kung sakali na ganito ang mangyari, pwede siya, may mga loves ko na na isa siya sa kabanggaan. Yun lang, medyo magiging worst scenario to. So, pwede itong mangyari next year. So, kung meron kayong mga contact or nakakapag-message kayo sa mga page nila, so, ayun, mag-ingat na lang para kay Kim Tae-yoon. Next natin mga loves ko, ang pinakabunso sa lahat, si Jungkook o si John Jungkook, na ipinanganak ng September 1, 1997. So, tignan natin kung anong ginagawa ni Jungkook ngayon. So, sila yata ang mga huling batch na lalabas sa June. So, ayun, pagod to, maaaring galing sa training, kaya ganito yung cards. Pero masaya. Masaya siya sa kanyang ginagawa. And then, dito sa cards niya, masasabi ko loves na nagpe-prepare din siya sa kanilang pagbuo uli. Pinaghahandaan nila ang sorpresa nila para sa lahat ng fans nila sa buong mundo, sa pagbabalik nila mga loves ko sa mga huling buwan ng 2025. Pero hindi dyan yan loves nagtatapos. Tignan natin sa cards ng BTS kung sila ba ay tatangkilikin pa rin ng ganon. Kung marami ba silang magiging concert, kung magdi-decide ba sila na mag-disband na. Kasi itong mga loves ko, I think choices na lang nila to kung sila ay magsasama-sama ulit. So, ayun mga loves, dito sa barahan niya, ang BTS loves ay mamamayagpag pa. Pero, dito sa barahan nila, mukhang magdidesisyon na rin sila na parang darating ang panahon na parang magdi-decide sila na magkanya-kanya rin. So, ibig sabihin dito sa baraha, may mga loves ko, possible ang mabuo sila ng mga 1 hanggang 2 taon. And then, madisband na mismo yung BTS. And magkanya-kanya sila ng, tawag dito, ng kanilang profesyon. And I think ito mga loves ko ay kanilang decision na talaga. Pero medyo matagal pa naman to pag kanilang ginawa. Tulad ng sinabi ko, 2 taon pa. So mapapasaya pa nila tayo ng mga ilang taon o 2 taon para sa mga concert nila. So ayan, tandaan nyo, pag nag-concert ang BTS sa mga bansa nyo, huwag nyo na silang paligtasin o kailangan manood kayo. So, tatangkilikin pa rin. Maraming nakamiss sa kanila. And actually, dito sa cards, marami pa rin fans ang BTS. Sobra. So, hindi sila nawala sa sirkulasyon sa mga taon na sila ay pumasok sa army. So, next natin mga loves ko, ang Korean group na Blackpink. Or basahan muna natin ng Blackpink kung sila ba ay magsasama-sama pa uli. Kasi parang isa-isa silang lumalabas ngayon, di ba? So, may pagkakataon pa, pero parang last na rin to na sila ay magsasama-sama uli sa entablado. But then, siguro ito na yung tatawagin natin na possible na mag-sign off na sila. Dahil sila ay magkakanya-kanya na. Maraming blessing ang darating sa grupo na to, individual. Kaya,
ayun, kung sila ay magkakaroon pa ng concert sa mga susunod na taon, atin na rin silang panoorin dahil ayun nga mga loves ko, possible na ma-disband na sila. So, ayun, magiging malungkot pero masaya sila sa isa't isa dahil magkakaroon ng alam niyo, sarili-sariling kredibilidad ang bawat isa sa kanilang apat. So, tignan natin, o basahin natin ang kanilang kapalaran. Unahin na natin si Jennie Kim, na pinanganak ng January 16, 1996. Dito, si Miss Jennie, marami itong issue nung nakaraan. So, ito, nag-aasikaso ng kanyang negosyo. Hindi ko sure kung anong negosyo niya, pero parang dun siya nakafocus ngayon eh. May death card siya. So, sana itong death card na to, hindi to sumisimbolo sa kanyang depression o sa kanyang pakiramdam. Kasi puro cups yung kanyang itong kasunod. Hilahin na lang natin o sabihin na lang natin o i-reverse na lang natin na siya ay masaya kahit na parang may kalungkutan na pinagdadaanan. Pero ganun pa man, marami siyang actually busy tong taon na to. Marami siyang naiisip, marami siyang gustong gawin. And I think nagagawa naman niya. Yun lang, mayroon din siyang justice. Maaaring ito mga loves ko ay nag-iisip kung saan niya planong manirahan. Kung sakali na madidisband na sila. So, ayun mga loves ko. Ang basa natin kay Jennie Kim. And then, next natin si Kim Ji-soo, na ipinanganak ng January 3, 1995. Tama ba? So, ito mamamayagpag to. Magiging, kung sikat siya ngayon, mas magiging sikat siya as individual. So, maraming projects ang pwedeng dumating sa kanya sa isang taon. Ayun nga lang, medyo laging pagod to. So, ingatan na lang ang kalusugan. And, ayun, congrats kasi maganda ang 2025 nito ni Mi. So, next natin si Park Chae-young, na ipinanganak ng February 11, 1997. Itong Park Chae-young na to, hindi ako familiar, pero hindi ako sure kung nag-aartista to. Pero parang maraming projects ang ang maialok sa kanya at tanggapin niya. And then nakikita ko din dito may mga awarding na pwedeng makuha siya. So kung siya ay nag-aartista, ayun, nandun siya sa path na yon and good sa kanya yon para sa 2025. So busy din to. Busy din siya do. Pare-pareho silang may death card. So, I think ang death card sa kanila is new beginning para sa mga career na gusto nilang tahakin. So, para kay Miss Park Chae-young or Young ay, ayun, good luck sa 2025 mo. And then, next natin si Miss Lalisa Manobal, March 27, 1997. Tignan natin. So, ito si Miss Lisa, magiging masaya to sa buhay pag-ibig niya. Kung meron man tong boyfriend ngayon. And, posible ito, o diba, may death card din si Miss Lisa. So, ibig sabihin ay, new beginning pa rin para sa mga career nila. Mas magiging sikat to sa English country kung sakali. So, dun siya dun magniningning ang kanyang pangalan. And I think mas pipiliin niya na din kung sakali na dumating ang araw na magsisettle down siya dun din sa ibang lugar o sa ibang bansa. So, ayan mga loves, ang ating basa sa ating mga kinahuhumalingan o iniidolong K-pop idol. So, gusto kong sabihin sa inyo, loves, na ang mga nakita natin dito sa baraha ay mga gabay. Pwedeng mangyari, pwedeng hindi. Kaya, ano lang tayo, loves, kung bagawin natin i-absorb
panoorin nyo lang, pakinggan nyo lang. So kung kaya nyo paratingin sa kanila, yung mga negative na nabasa natin, paratingin nyo. So, ay mga loves ko, hanggang dito na lang. And maperang araw sa inyong lahat.